Ang sabi po dito, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. So last Sunday ay nakadalawa lang tayo, yung enlightened man, once enlightened, at saka those who have tasted the heavenly gift. Yan po ay napatunayan na natin na ang tunay na ligtas ay hindi pwedeng magkaroon ng salita sa kanyang sarili na dati, ligtas yan dati, malinaw na sa kanya yung kaligtasan Dati may liwanag na yan sa puso Once enlightened. So, ang sinasabi rito, it is impossible for them who were once enlightened. So, hindi pwedeng yung tao ay once enlightened, tapos, if he shall fall away, it is impossible to renew them to repentance. Yun ang sinasabi nung verse. Meron siyang parenthetical sentences na marami, phrases na marami, kaya minsan nakakalito. Pero ang shortcut niyan, it is impossible for people who were once enlightened and all the other things that are characteristics of people who are saved, if they shall fall away, which is of course hypothetical, kung tatalikod sa kaligtasan or mawawala sa kaligtasan ang mga taong ganyang uri, ay hindi na sila maaaring maibalik muli sa pagsisisi sa kasalanan. O papunta sa maibabalik mo ulit sila sa tamang daan. So anong nakikita natin ngayon? Yung mga naniniwala sa losing salvation. Yung mga tao na sinasabi nila, pwede kang maligtas sa biyaya lamang. Kaya lang i-maintain mo yan. Kasi mamaya, pag hindi mo yan maintain, mawawala yung kaligtasan mo. So pag nawala ang kaligtasan mo, dati ka nang saved, tapos nawala, ano ka na ngayon? Di mapapahama ka uli. Ayun. So, ang sinasabi nila ay pwedeng ang isang tao na dati ligtas, tapos nag-fall away, witnessan mo uli, tapos babalik ulit siya sa pagiging ligtas ulit. Yun ang kanilang aral. Pero tinuturo ng Hebrews 6, oras na ikaw ay ligtas na, kung totoong kaligtasan ng pinag-uusapan, oras na nalinaw na yung isip mo tungkol kay Kristo, enlightened ka na, kung ikaw ay tatalikod mula dyan sa liwanag na yan, hindi ka na pwedeng maligtas. You cannot repent. You cannot be brought again to repentance. It is impossible for them to be if they shall fall away, to renew them. Kaya hindi pwede yung notion na ikaw ay born again, dead again, born again, dead again, born again, and dead again. Isang beses ka lang maboborn again. Pag na-born again ka na, hindi ka na pwedeng dead again. Yun ang turo ng Scripture. So, napapatunayan natin yan by means of the saying, once enlightened. Sino ba ang nagbibigay ng liwanag? The Lord Jesus Christ. He is the light. At yung ating mga, alam natin, yung mga ilaw natin, ito, medyo biblink-blink, di ba? Kasi hindi siya yung true light. The true light is Jesus Christ. Ang true light, hindi nagbiblink. Yung ating mga example dati, yung dating panahon nila ng Panginoong Jesucristo. Kandila. At saka yung oil lamp, no? Yung kagaya nung kay Aladdin. Yung mga ilaw noong panahon na yun. Kagaya nung kay Aladdin na parang ganyan. Yung pag kiniskis mo, lumalabas yung genie. Tandaan niyo yan, ano? So,
Yun, may ilaw na ganon. Pero pag naubos yung gas, yung naubos yung oil, wala na ilaw. Kandila, pag naubos yung kandila, wala na ilaw. Pero ang Panginoon, He never fails, He never fades, He never goes out of the light. Kaya hindi pwede na ang tao tinanggap ang Panginoon tapos mauubusan ng ilaw. Kaya hindi pwede yung once enlightened, kung ang natanggap mo, tunay na Diyos, tunay na Panginoon, tunay na Holy Spirit, you can never be once enlightened. You will always be enlightened. Now, sometimes, sinishade mo. Di ba? Kaya nga may kanta tayo This little light of mine, I'm gonna let it shine. Don't hide it under a bushel. No! I'm gonna let it shine all the time. Sabi ng Panginoon, let your light so shine before men. No man lighted a candle and put it under a bushel. He puts it in a high pedestal that men may know. Men may be lighted. So ang ating Panginoon, ang ilaw, He was that true light which lighted every man that cometh into this world. He never fails. Siya ang liwanag na hindi mawawala. Maaring ikaw, nakalagay po sa banal na kasulatan, quench not the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit. So, kasalanan ng tao, kung ikaw may liwanag na sa buhay, tapos gumagawa ka ng mga bagay na nakakapighati sa banal na espiritu, piga, no? Pinipiga mo, pinipighati mo ang Holy Spirit. Andyan na siya pero you don't somehow, meron kang kasalanan, yung tinatawag na sin that easily beset us. Sin that always is in your way. Tinanggal mo na, babalik na naman. Tinanggal mo na, babalik na naman. So, masisira mo yung testimony mo . It is possible na ang isang ligtas, masisira niya ang testimony niya. Hindi po tayo naniniwala sa sinless perfection. Na oras na ikaw ay ligtas na, imposible ka nang magkasala. Hindi. Kaya nga sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, yan ay para sa mga ligtas na. He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi na namamatay si Kristo para doon sa kasalanan mo after ikaw ay naligtas na. Isang beses lang namamatay ang Panginoong Kristo. At yun ay nangyari 2,000 years ago. Pagka ikaw nagkasala pa rin, ligtas ka na, meron kang mga kasalanan na hindi na mamamatay si Kristo para dyan ulit. No? Anong gagawin ng Panginoon? Cleanse. He will cleanse us from all unrighteousness. Panginoon, linisin mo po ako sa aking mga pagkakamali, sa aking maling doktrina, sa aking maling isip, sa aking maling pagiging galit. No? Alam niyo, pwedeng magalit ang tao. Ang Kristiyano pwedeng magalit. Magalit ka sa kasalanan. Magalit ka pag hinahamak ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Magalit ka to protect others. Pero pag ikaw yung sinasaktan, ingat ka sa galit mo. That is called exaltation. Ingat ka. Pagka ikaw ang ginagalit, meekness ang maghahari sa iyo. Pero pag iba yung inaapi, may karapatan kang ma-outrage. Lalo na pag ang Panginoon ang hinahamak, pangalan ng Panginoon, kagaya ng galit ng Panginoong Kristo, it is not sin. No? Nung hinataw niya yung mga nagtitinda doon. Because they are making the Father's house into a den of thieves. So, yun po ay enlightenment. Ang enlightenment, hindi na naalis kung yan ay tunay. Okay. Then, tasting the heavenly gift. Tasting the heavenly gift, hindi na rin yan naaalis kung tunay na heavenly gift from the Holy Spirit
ang dumapo sa iyo. Once you have the Holy Spirit, a truly saved person will have that permanent manifestation of the Holy Spirit, the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness, meekness, faith, temperance. Against such, there is no law. May fruit ka. And your fruit will continually abound. Nag-i-increase yan. Pero, pagka ikaw nag-profess ng faith, nag-profess ng belief in the Lord Jesus Christ, nag-claim ng salvation, nag-claim that heaven is your home, wala kang fruit. Natitiis mo na wala ka sa church. Natitiis mo na hindi ka nagpa-participate sa ministry. Natitiis mo na kahit sa loob ng bahay mo, hindi ka nagpe-pray. Natitiis mo na wala kang Bible reading, wala kang increase, wala kang growth. For years and years after salvation, ano ka? Hindi pwedeng you have tasted the heavenly gift. Maybe nag-sinner's prayer ka lang. Lumuhod ka lang at umiyak sa altar. May nagsabi sa akin yan. Pastor, saved na ako 7 years ago, tumanggap ako sa Panginoon. Nag-pray ako. Binasahan ako ng Roman road. Tapos, nag-pray ako, tinanggap ko siya. Pero, after that, nag-backslide ako. So, 7 years na akong backslidden pagkatapos kong tanggapin ng Panginoon. Walang fruit. Hindi mo hinahanap ang church, hindi mo hinahanap pag maglingkod sa Diyos. Wala kang love, joy, peace. Ha? Tapos sabihin mo, save ka, Brad, to tell you the truth, kamasaktan, hindi ka totoong na-save. Nag-pray ka lang. Nag-pray ka lang, pinaliwanag lang nung soul winner sa'yo, na salvation na yan, pero hindi yan totoo. Ngayon, na narinig mo ang preaching, ang gospel of Jesus Christ, tinanggap mo yung gospel, tinanggap mo yung katotohanan, yung kabuuan ng person and work of Christ, at ngayon na-realize mo na yan pala ay work of grace, yan ang tunay na salvation. At ngayon, active ka na sa church, active ka na dito, at tuwan-tuwa ka na tuwing naririnig mo yung inihahayag ang salita ng Diyos, meron ka ng Holy Spirit. Yan ang pwede mong tawagin. Pero yung pagkatapos mo nag-pray, Lord, I receive you into my heart, tapos nag-backslide ka, tapos hindi mo, wala ka man lang work of grace. No? Sabi pa nga niya, kasi Saudi yun, ano? Doon daw sa Saudi, may ka-date daw siya, kapwa lalaki. Sipin mo yun. Pero totoong lalaki siya, may asawa siya. Kaya lang, since Saudi ito, pwede naman siguro mag-date. Di ba, Pastor? Hindi! Dito lang naman You see, kumbaga twisted ang isip. At para sabihin mo sa sarili mong pwede ang kasalanan dahil backslidden ka naman at afterwards, babalik ka na lang sa Panginoon, hindi ka enlightened at hindi mo natikman ang heavenly gifts. Wala kang Holy Spirit. Kaya yung third, no? It is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Now, what is that being made partakers of the Holy Ghost? Saul was made a partaker of the Holy Ghost. He prophesied. He was one of the prophets. The Holy Ghost fell upon him, the Holy Spirit. And he prophesied. And people looked at him, si Saul na pinili ni Samuel, in-anoint. Isa na rin ba siya sa propeta? Kasi nagpa-prophesy siya rin kasama ng mga propetang iba. So may Holy Spirit. Partaker of the Holy Spirit. What about Balaam? Si Balaam. Nag-prophesy. Kilala nga siya sa buong Canaan land na isang propeta.
Ang kaibahan niya lang, he is a prophet for hire. May bayad. No? Ikakasal ko kayo, 5,000 lang. No? Kaya nga niregulate ngayon ng PSA yung yung pagkakasal. Kailangan member. Pastor, meron akong kilala, unsaved. Pwede mo ba ikasal? Hindi. Sabi sa batas, kailangan member lang or kahit isa man lang Baptist. Bakit? Kasi yung mga nakaraan na mga nagkakasal, nung nagkaroon sila ng lisensya, binebenta na yung kasal. Ginawang hanap buhay. Kaya, alam ng yan. Ni-regulate. So, merong mga prophets, preachers for hire. Bumili ka bagong kotse, tawagin mo ako, i-bless ko yan. Bagong bahay, bibinditahan ko yan. 5,000 lang. No? Kausapin yung sekretary ko. Di ba? Ang racket, So, hindi po yan ang tunay na preacher. Partaker of the Holy Ghost, si Balaam. At marami pang iba na mababasa tayo na partakers of the Holy Ghost. Pero, kita natin, hindi talaga ligtas. No? From scriptures. Ngayon, impression na lang natin. Bakit ganun ugali nun? No? Bakit ganun ugali nun? Yung preacher, yung pastor, doon sa Mexico, Pampanga, Baptist yung natin, host natin. Sabi ko, Bible study tayo dito. Ay, may ina-attenan na po kami. Baptist din. Ganoon. Amen. Kaya lang po yung pastor namin, depressed. Depressed. Buti ikaw, masaya. Ang pastor mo, depressed. Encourage mo yung pastor mo. Inaamin niya eh. Tapos nung bumisita ulit kami, nung last pasyal namin, kamusta yung pastor mo? Depressed pa rin eh. Medyo matagal-tagal na yan. No? Mahirap yung ganun. Dapat siyang nang-encourage. Siya yung i-encourage mo. So we don't know if he has the Holy Ghost or not. But surely, somebody who is a man of God, is called of God, he must not have that kind of a state of mind. Na depressed, no? So a partaker of the Holy Ghost, marami yan, even today, kaya po ingat tayo sa pag-transfer. Di ba? Kaya nga, si Brother Jojo Bactad, pumayag tayo mag-transfer siya kasi kilala natin yung pupuntahan niya. Yes. Hindi depressed. Yes. Di ba? Maayos. Si Pastor Jack. Okay? At hindi lang siya partaker of the Holy Ghost, kundi partakers of the divine nature. Yun ang tunay na save. Tingnan niyo po yung 2 Peter 1:4. Anong sabi ng 2 Peter 1:4? Okay. So, ang tunay na ligtas, hindi lamang partakers of the Holy Ghost, superficially, no? Kundi, 2 Peter 1:4 says, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature. So, yan, hindi na pwedeng meron kang divine nature. Nagkaroon ka na ng old man, old nature, depraved nature, human nature, sinful nature. Tapos, meron ka ng divine nature. Dahil merong Holy Spirit na pumasok sa'yo. Partakers of the divine nature ka na. Ligtas ka. Yung sinasabi, kayo na mga members na sinusulatan ko, kayo'y nakaahon na. You have escaped the pollutions of this world. Yan ang karakteristik ng isang taong ligtas na partakers of the divine nature. Escape the pollutions of this world. Have you escaped the pollutions of this world? Or are you still wallowing in the mire?
enjoying the pollutions of this world. Nadidiri ka ba sa mga karumal-dumal na suggestions ng mundong ito? O pag nakakakita ka sa Facebook ng mga karumal-dumal na bagay na ine-enjoy mo dati, ay ine-enjoy mo uli. At natutuwa ka, ay, ganito ko dati. Oh. Sayaw sila ng sayaw. Oh. Ang sarap. Sayang, na-save na ako. Di ba? Minsan may mind na ganun eh. Ay, di ko na pwedeng gawin to kasi save na ako, baptist ako eh. Pero pag nasa loob ka ng kwarto mo, baka pwede naman. Di ba? Kasi ikaw lang mag-isa eh. Panginoon nakakakita. Ay, nakikita pala ako ng Panginoon, di rin pwede. Oh, so, stop mo yung indak mo. Di ba? Kaya, partakers, may sasaway sa'yo. May Holy Spirit eh. Yes. Sasabihin yun, shh! Di pwede. Parang yung pulis na kausap ko. Okay. So, partaker of the Holy Ghost, sabi dito, can fall away. If they shall fall away. Although this is a hypothetical, na ang isang tunay na ligtas ay hypothetically, pag nag-fall away siya, he cannot be restored, he cannot be renewed. Pero, mas mapapatunayan natin that a truly saved person cannot be in the status of a person who was once enlightened, once tasted the heavenly gift, once a partaker of the Holy Ghost, and now no more because he has fallen. Wala pong ganyan. Hindi po totoo yan. Ang tunay na mayroong Holy Spirit is partakers of the divine nature. And, ano pa sabi? And have tasted of the Word of God, the good Word of God. So, merong tasted the heavenly gift, tapos meron pang tasted the good Word of God. Sino ba yung mga ganyan? Meron bang hindi ligtas pero nalasahan nila na ang ganda ng salita ng Diyos, nag-enjoy sila sa salita ng Diyos? Meron! Si Eli Soriano, ang galing sa salita ng Diyos eh. Talo nga tayo nun eh. Iglesia, yung mga ministro. No? Alam nila yung, parang pagka ikaw kausap mo iglesia ni Manalo, para ka naglalaro ng chess. Kasi pagka may binanggit kang talata, alam na nila yung, pag dito ka kumanang ka dito, pumunta ka dito, alam nila yung moves para ma-corner ka, para ma-checkmate ka. Pero pag dito naman ang sagot mo, meron din. Kabisado na nila yan. Inaral na nila yan. No? Isa sa mga libro na nakita ko, no, nung ako'y nagsasakay pa, sumakay ako ng Commonwealth Avenue, napadaan ako doon sa IRA, New IRA building. Di sumakay yung mga nagte-training para maging ministro. Hawak-hawak niya yung libro niya. Ang hawak niya, hindi Bible. Logic and reasoning. Yun ang pinag-aaralan nila. Logic and reasoning. Mathematical logic and reasoning. Alam niyo ba, meron ako niyan dati, no? At nakita ko, pwede naman natin tingnan sa internet. Logic. If you study logical reasoning, logical books, alam niyo yung prime A plus prime B equals prime C. Ganong katindi. Scientific. No? Paano ka makakalusot doon? Di ba? Tayo, sa Bible school, wala namang, meron bang nag-aaral ng prime A plus prime B equals prime C? Di ba? Matindi yan. Advanced logic and reasoning yan. So, talagang madali kang makorner. Pag hindi ka, wala kang Holy Spirit na preacher, huwag ka na lumaban. No? Matatalo ka. Pero ito yung masasabi natin. They enjoy the good Word of God. Ano bang ginagamit nila? Biblia. Ano kinakot ni Soriano? Biblia. Doon nga sila yumaman, lumaki. Pero
Yung ba, may kaligtasan ba yung tinuturo nila? Sabi ni Soriano, maling-mali ang mga Baptist na nagtuturo na ikaw ay maliligtas by the personal relationship of Jesus Christ. Mali yan. Bakit? Bakit mo gagawing personal ang relasyon kay Kristo? Ano yon? Toothbrush? Ang toothbrush personal. Gagawin mong toothbrush si Kristo, tingnan mo yung reasoning. Binabastos yung usapan para tatawa yung mga tao. Talo na yung Baptist. O, personal relationship, toothbrush eh. Di ba? Talo ka. Pero quote siya ng kahit na hindi related sa verse, basta may isang word lang na tutugon doon sa punto niya. Sunod-sunod na verse yan, parang machine gun. Ngayon, yung mga pulpul na Baptist na hindi uma-attend, hahanga. Aalis sa Baptist Church. Dilipat doon. Tapos doon magpapadoktrina na hindi nagtatanong sa pastor niya. Pagka nagkita na ulit kami, Pastor, mali yung turo mo eh. Ha? Kailan tayo nag-usap? Hindi, kasi napanood ko sa TV, ito eh, ganito sinabi ni Soriano. O sige nga, isa-isahin natin. Pagka nasagad na yung dulo nung kanyang points, kasi yun lang ang napanood niya, di yun lang kabisado niya. Diba? So, iisa-isahin mo yun. O, ano ang reply ni Soriano dyan? Ay, tatanong ko doon sa ministro. O, ngayon, nagtatanong ka sa ministro. Nung member ka ng church, hindi ka nagtatanong sa akin. Sipin mong, ay, naku. It's the Holy Spirit. It's not me. No? It's really the absence of the Holy Spirit which led them to those kind of decisions in life. Because they were never enlightened in the true sense of the word. That's why now they are once enlightened. They were never a part of the tasting of the heavenly gifts. They were never partakers of the divine nature. And they only tasted the good word of God in a television show because a cult won the debate against the Baptist. Kaya mali ang Baptist. Isipin mo, hindi nila naisip na bawat isang Baptist church ay iba ang ugali, iba ang reasoning. Kaya pag natalo mo ang isang Baptist church sa kuli-kuli, hindi ibig sabihin natalo mo na lahat ng Baptist. Sila, ganun. Pag natalo mo yung isang ministro nila, talo na sila lahat. Napahamak na sila lahat. Kasi centralized. Sa Baptist, hindi. Maaring natalo nila yung isa, hindi nag-aral. Pero hindi ibig sabihin, lahat ng Baptist, pareho ng reasoning niya. See, that is the local church autonomy principle. But tasting the good word of God, even though nakabisado mo yung Bible, that is not proof of salvation. That is not proof of justification. Kabisado mo yung Bible, that is proof na genius ka sa memorization. Hindi sa salvation. Magaling ka mag-memorize eh. Siyempre, makakabisado mo yan. Tapos, marunong ka sa relational analysis. Oh, makakabisado mo yan. Kasi, pag sinabi natin ang lahat ng kabisado ang Bible at magaling sa relational analysis ay ligtas, ligtas yung AI. Di ba? Tanungin mo yun, sasagot yun. Perfect ang sagot sa'yo. Mas magaling sa akin, mas kabisado niya. Kahit ano tanong mo ron, sasagot siya at magkakapareho kami minsan ng sagot. Oh. So, hindi yan sa pagsasaulo eh. Hindi rin yan sa galing sa debate. Hindi yan sa membership sa church. Hindi yan sa magaling ka, mabait ka, marami ka natulungan, malaki ka magbigay. Hindi yan. And lastly, sabi pa dito, and have tasted the good word of God, and have tasted the powers of the world to come.
So ito na yung huling sitwasyon na isang taong possible na mag-fall away, no? He tasted of the powers of the world to come. What is the world to come? The future world. Hindi porket kabisado mo ang rapture, save ka na. Hindi porket pre-meal, pre-trib ka, save ka na. Marunong ka lang sa eschatology. Marunong ka lang sa dispensations. Marunong ka lang magbasa. Marunong ka magturo. Alam niyo ba, to excite, no? Halimbawa, gusto mong mag-umpisa ng conference. Gusto mo excited ang mga tao. Gawa ka ng seminar, The Signs of the Second Coming of Christ. Aba, kumbira. Naku, attend tayo. Ayan, signs of the second coming, no? Yan na, andyan na oh. Gagera na yung China, Ukraine. Di ba? Tapos talagang, yan, may mga transgender. Yan. Talaga may mga injection na tayo, may mga kung ano na ayan na, antikristo na yan eh. Yan. So, gagawa ka ng ganon, preacher ka. Pero, pagka tinignan mo, hindi naman yan ng, hindi yan ng kaligtasan. Hindi kahit kabisado mo yan, hindi ibig sabihin yan that you are already secured in Christ. Marunong ka lang. Observant ka lang. No? Magaling ka lang magtagni-tagni ng mga nangyayari sa buong mundo ngayon. Okay? Alam nyo, nung 1980s, ang sinasabi sa amin na mark of the beast, yung UPC, yung barcode. Oh. Barcode. Ayan, may barcode na lahat ng produkto. Mark of the beast yan. Tapos nung 1990s, merong iba na naman na kung ano yung mark of the beast. Yung digital microchip. 1990s yan, microchip na. O yan, si Chris Aquino nagpa-microchip na. Sikat na sikat yun, 1990s. No? Yan, may mga nagma-microchip na. Nung dumating yung 2000, QR code. Hindi, matagal na yung QR code eh. No? Yan yung itatatak. Yung QR code. No? So, huwag kayong mag-aano sa QR code. O ngayon, 2025, meron ng invisible. Invisible na ang mark. No? Na makikita lang pag in-scan. So, walang katapusan yan eh. Yung mark of the beast na yan, walang katapusan yan. Magde-develop ng bagong technology para you cannot buy or sell unless you have the mark of the beast. Alam niyo yung susunod na technology sa mark of the beast? Yung amoy. Yan. Yung amoy mo, malalaman kung sino ka talaga. Merong smelling machine. Yan. Theory ko lang yon. Wala. Huwag ka maniwala, sis. Wala pa yan. Hindi pa nila naisip ni Elon Musk yan. No? Sense of smell. Olfactory mark of the beast. Okay. So pag dumaan ka, alam agad. Alam niyo ba ngayon sa China, meron ng CCTV everywhere. No? At ma-identify ang 300 to 500 people habang naglalakad sila. Malalaman yung kung may traffic violation ka, kung up-to-date ba yung tax mo. Ang tindi. No? Kaya yan ang mark of the beast. No? So, magaling ka sa world to come. But that not necessarily that you are truly saved. That is not the indication that you have tasted the powers of the world to come. Ang dami ng kumita dyan. No? Kabisado nila yung eschatology or the doctrine of the future things.
And therefore, ang sabi po rito, the core of the teaching, mga kapatid, is that it is impossible for the people who were once enlightened, have tasted the heavenly gift, made partakers of the Holy Ghost. So ito yung warning. Alam mo na lahat tungkol sa salvation. Nag-pray ka na ng Roman Road, ng sinner's prayer. Naging Baptist ka na. Naging faithful ka na. Pagkatapos, you fall away. Diba? Yung may mga ex-Baptist na naging Muslim. Ex-Baptist na naging Catholic. Ex-Baptist na naging atheist. Ex-Baptist na nagpakamatay, pastor pa, sa depression. Ex-Baptist, no? Nag-encourage ng hundreds of people, thousands of people. Ex-Baptist na preacher na nakakulong ngayon dahil merong young lady, teenager, na nag-sexual assault. Famous church. Sipin mo, habang nagpipreach ka ng righteousness, morality, meron ka palang ginaganon. Anong klaseng Holy Spirit meron yon? Evil spirit yon. No? So, this is reality. And this is, hindi na tayo dapat masyak, mga kapatid, na merong ganyang klaseng sitwasyon in the religious world. That many people are falling away, and ang sabi ng banal na kasulatan, if these people shall fall away, mga preachers, magagaling sa Bible, meron ng mga ministries na malalaki, they shall fall away, it is impossible to renew them again to repentance. Why? Because they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Sino napapahiya? Nagpipreach ka ng tanggapin niyo si Kristo Jesus. Tapos ikaw, gumagawa ka ng mga bagay na karumal-dumal in the name of Jesus Christ. In the name of you have the right to the people to abuse them and to give them a piece of your mind because you are the man of God. You are the man. Anong klaseng persuasion meron yan? This persuasion cometh not from Him that calleth you from darkness to light. Hindi galing yan sa Panginoon. Yan ay galing sa kaaway. Kaya mga kapatid, we ought not to put our Lord Jesus Christ to an open shame. Ingatan natin ang pangalan ng ating Panginoon. No? Huwag nating pahiya ang ating Panginoon. Bawat ginagawa natin sa buhay natin na nakakahiya, because you are identified with this church, who is identified with Christ, you put Him to an open shame. Ingat tayo sa buhay natin. Huwag tayong butangera sa ating mga kapitbahay. Huwag ikaw yung nang-aaway. Huwag ikaw yung maingay. Huwag ikaw yung nagbababag. Huwag ikaw yung hahara-hara sa kalye na may dalang itak. Huwag ikaw yung bully. Di ba? Huwag ikaw yung nakakahiyaang, kumbaga, kitang-kita. Ayan ba? Member niya yan? Nagbabasa ng Bible yan? Yan yung ano rito eh. Yan yung inutangan lahat tapos siya pa galit pag sinisingil. Member niya yan, pastor. Diba? Nakakahiya. Hindi bali, mapahiya ako pero ang Panginoon, put him to an open shame. Maging consistent tayo, mga kapatid. Yes. That is what these verses are asking for. If you name the name of Christ, let him depart from iniquity. He that nameth the name of Christ, depart from iniquity. Stay away
from iniquity. Stay away from bad behavior. Let's all stand.